Mas lalong lumala ang tensyon sa Middle East matapos mapatay sa malawakang airstrikes ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Habang nangako naman ang paghihiganti ang Tehran. Nagbabala naman ang Amerika at Israel. Dahil dito, nanganib ang buong mundo sa banta ng isang global war at economic shock. Si Carlo de la Peña magbabalita. Sa ilalim ng Operasyong Epic Fury at Roaring Lion, niyanig ng mga coordinated strikes ang Iran nitong Pebrero 28. Bukod sa Tehran, tinarget din ng mga military infrastructure sa Isfahan, Qom, Tabriz at Karaj. Ngunit ang pinakamadugong insidente, ang pagtama ng bomba sa isang elementary girls school sa Minab, kung saan ang death toll ay umakyat na sa mahigit 165, karamihan ay mga estudyante. Ayon sa Iranian Red Crescent, ang serya ng airstrike sa 24 na lalawigan ay nag-iwan na mahigit 200 patay at 700 sugatan. Kinumpirma ng Tehran ang pagpanaw ng kanilang leader na si Ayatollah Ali Khamenei na namuno sa loob ng 37 taon. Kasama niyang nasawi ang mga haligi ng kanilang seguridad kabilang ang Army Chief of Staff, Defense Minister at pati na ang kanyang anak at mga apo. Agad na nagdeklara ang bansa ng 40-day national mourning. Sa ngayon, isang pansamantalang konseho o Interim Leadership Council ang namamahala sa gobyerno habang inihahanda ang pagpili sa susunod na Supreme Leader. Nanumpa ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng Supreme Leader at iginiit na hindi uurong ang Iran. Ipinagtanggol naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang opensiba. Ayon sa kanya, kinakailangan ang hakbang na ito upang tuluyang pigilan ang banta ng Iran sa seguridad ng Israel. Mula naman sa Washington, nagbigay ng matinding babala si President Donald Trump laban sa anumang karagdagang retaliation mula sa Tehran. Operations in Iran. Hindi nagtagal ang katahimikan. Bilang ganti, nagpakawala ang Iran ng mga drone at missile attacks laban sa Israel at sa mga base militar ng Amerika sa Bahrain, Kuwait, Qatar at UAE. Naiulat din ang mga pagsabog sa lungsod ng Dubai kung saan ang mga debris ay nagdulot ng sunog sa Jebel Ali Port. Sa panig ng Israel, 11 ang naitalang patay habang kinumpirma ng Pentagon ang pagkasawi ng 3 sundalong Amerikano. Dahil sa gulo, nanganganib ngayon ang Strait of Hormuz kapag tuluyang naharangan ang rutang ito kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng langis sa mundo, asahan ang matinding global economic shock. Mariing kinondena ng China at Russia ang pag-atake, habang nanawagan naman ng de-escalation ang United Nations at Europa. Ilang international airlines at shipping companies na rin na nag-reroute para sa kaligtasan. Samantala, nakatutok ang pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon. Bukod sa bantang pagsipa ng presyo ng petrolyo, prioridad din ang kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino na nasa gitna ng gulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.